Lumaki sa isang maliit na bayan sa Florida, hindi ko akalain na ang buhay ko ay magkakaroon ng napakaraming pagbabago. Ang aking pagkabata ay karaniwan, puno ng laro sa kapitbahayan at takdang aralin. Dahil sa pagkahumaling sa mga eroplano, sumali ako sa Marines pagkatapos ng high school. Ang aking panahon bilang isang avionics technician sa El Toro Marine Corps Air Station sa California ay parehong mapanghamon at kapaki-pakinabang, na naglatag ng daan para sa aking hinaharap na karera. Pagkatapos ng aking serbisyo, lumipat ako sa Pittsburgh para sa kolehiyo at kumuha ng degree sa software engineering. Doon, nakilala ko si Kay sa isang blind date. Ang kanyang maningning na ngiti at mapagmahal na ugali ay umakit sa akin. Si Kay, isang nurse na may mahabaging puso, at ako ay mabilis na nagkaibigan, nagpakasal, at nagkaroon ng 2 anak na lalaki, sina John at Robert. Ngayon ang unang araw ng aming Southern California vacation. Kagagaling lang namin mula sa Knott's Berry Farm, isang lugar na naaalala ko ng may pagmamahal mula sa aking mga araw sa Marine. Ang araw ay puno ng tawanan, at pinili naming mag-relax sa tabi ng pool. Tila perpekto ang buhay. Si Kay at ako ay may mga karerang nagbibigay kasiyahan, isang magandang bahay, 2 kotse, at ang aming kahangahangang mga anak. Sa kabila ng mga pagsubok at tagumpay sa aming pag-aasawa, palagi naming nagawang lampasan ang aming mga problema. Napakapalad ko. Hindi ko alam na ito na ang magiging huling weekend namin bilang isang pamilya. Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Shane McKnight, 39, isang lead software developer sa isang aerospace firm na nagpapakadalubhasa sa avionics para sa mga sasakyang panghimpapawid ng militar at komersyal. Pagkatapos magsilbi ng 4 na taon bilang isang avionics technician, sumali ako sa firm 13 taon na ang nakalipas. Nakilala ko si Kay ilang sandali matapos lumipat sa Pittsburgh. Siya ay 3 taon na mas bata, isang nurse sa isang malaking medikal na klinika. Nagkaibigan kami, nagpakasal, at bumili ng bahay sa labas ng Pittsburgh. Mayroon kaming 2 anak na lalaki, sina John, 10, at Robert, 8. Kinumbinsi ako ni Kay na magpa-vasectomy pagkatapos ipanganak si Robert, na labag sa loob kong sinang-ayunan. Mayroon kaming magagandang trabaho, isang magandang bahay, 2 kotse, at isang aktibong buhay. Sa kabila ng mga tipikal na isyu sa pag-aasawa, palagi naming inaayos ang mga bagay-bagay. Sa sandaling iyon, wala akong ideya na ang aking mundo ay malapit ng gumuho, na minamarkahan ang aming huling weekend na magkasama bilang isang pamilya. Habang pinapanood si Kay na isuot ang kanyang bagong bikini, hinangaan ko ang kanyang kabataan. Kalimutan mo ang pool, panunokso ko. Manatili tayo dito at painitin ang kama. Tumawa siya ng mapaglaro, tinapak ang aking braso, at pinapanta ako upang tingnan ang mga bata. Ang aming suite, na mas katulad ng isang maliit na apartment, ay may 2 silid tulugan, bawat isa ay may sariling banyo, at isang kitchenette. Ang mga bata ay natutulog sa isang silid, at si Kay at ako sa isa pa. Pagkatapos tiyakin na handa na ang mga bata, pumunta kami sa pool. Napansin kong abala si Kay sa kanyang telepono. May nakita ka ba? Tanong ko. Umiling siya. Ina-update lang ang aming mga kamag-anak. Ang pamilya ni Kay ay nakatira sa Pittsburgh, habang ang aking pamilya ay nagretiro sa Florida. Pagkatapos maglaro sa tubig kasama ang mga bata, lumabas ako at nagpatuyo. Isang matangkad at ahit na lalaki, mga 30 taong gulang, ang lumapit sa amin. Maikli ang kanyang maitim na buhok at nakasuot ng shorts at t-shirt. Dan, pagpapakilala niya sa sarili at kinamayan kami. Okay lang ba kung sasama ako sa inyo? Tanong niya, umuupo sa tabi ni Kay. Maraming bakanteng upuan, kaya nagtataka ako kung bakit niya pinili ang sa amin. Bago ako umupo, binigyan niya kami ng business card na nagpapakita na siya ay isang account manager para sa Acme Medical Supplies, na nakabase sa Columbus, Ohio, mga 3 oras ang layo mula sa amin.
Hindi ba ang Acme ay isa sa mga kumpanya na ginagamit ng iyong klinika? Tanong ko kay Kai, naaalala ang kanilang mga sasakyan sa labas ng kanyang klinika. Tumango siya. Oo, isa ito sa ilang ginagamit namin. Bumaling kay Dan, nagtanong siya, nakapunta ka na ba sa Pittsburgh? Tumango si Dan. Oo, mga bawat 2 o 3 linggo. Sinasaklaw ng aking teritoryo ang Columbus hanggang Pittsburgh. Kaya ano ang nagdala sa iyo dito? Tanong ko. Nandito ako para sa isang kumperensya na magsisimula ngayong weekend, sabi niya. Narito ako sa halos buong linggo. Nalaman namin na si Dan ay nakatira kasama ang kanyang asawa at 2 anak na babae sa Zanesville, isang bayan sa Interstate 70 sa pagitan ng Columbus at Pittsburgh. Iginigiit niya ang kanyang sarili bilang isang masayang may asawa, nagbibiro tungkol sa paninirahan sa isang bahay na puno ng mga babae. Nakakatawa iyan, sabi ni Kai. Si Shane ay lalaki lang ang kayang gawin. Gumugol ng oras si Dan kasama namin, nakipaglaro. Panang water volleyball kasama ako at ang mga bata. Mukha siyang mabait, at walang anumang nag-aalala sa pagitan niya at ni Kai. Ngunit ang aking radar ay nakatutok. Sa huli, napagpasyahan namin na oras na para sa hapunan, at nagpaalam si Dan, na umaasang makita kaming muli. Nasiyahan kami sa aming hapunan at nagtungo sa aming silid. Maniwala ka ba? Sabi ni Kay sa silid tulugan. Baka makuha ni Dan ang batang babae na palagi kong gusto. Ano? Sabi ko, huwag kang ang magbiro tungkol dyan. Tandaan, ikaw ang nag-isip na magpa-opera ako pagkatapos ipanganak si Robert, at hindi ko papayagan ang anumang panloloko. Ay, nagbibiro lang ako, sabi niya. Hindi ko iyon gagawin sa iyo. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, sagot ko, ngunit walang nakakatawa sa sinasabi mo. Wala nang nasabi pa, ngunit parang nakita ko ang bahagyang pagkabagabag sa kanyang mukha. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Pagkatapos gumugol ng oras sa karaniwang lugar, pinatulog namin ang mga bata at nagtungo sa aming silid. Nang handa na akong matulog, sinabi ni Kai na hindi siya makatulog at tinanong kung okay lang na mag-latte night swim siya. Okay lang, sagot ko. Gusto mo bang sumama ako sa iyo? Hindi, sabi niya. May dapat na manatili sa mga bata. Hindi ako magtatagal. Sige, sabi ko. Ang aming silid sa 3 palapag ay tanaw ang pool. Itinayo ko ang aking camera sa isang tripod, gusto kong kumuha ng mga candid shot ni Kai. Pumasok siya sa pool area, lumangoy, pagkatapos ay umupo sa isang lounge chair. Maya-maya, dumating si Dan, nakasuot pa rin ng shorts at t-shirt, at nag-usap sila. Parang sumulyap siya sa aming silid, ngunit alam kong hindi niya ako makikita sa dilim. Pagkatapos, yumuko siya at hinalikan ito. Sinubukan kong mag-zoom in, ngunit tumayo sila at umalis ng magkasama, at nawala ko sila sa paningin. Talaga bang niloko niya ako sa isang taong kakikilala lang namin? Ang kanyang telepono ay nasa aparador, at naisip kong tingnan ito ngunit nagpa siya na huwag na lang, ayaw kong manghimasok sa kanyang privacy. Naghintay ako, ngunit hindi bumalik si Kai. Pagkalipas ng 2 oras, pumasok siya na may kakaibang amoy, sa paraang hindi ko matukoy. Tagal mo namang nakabalik, sabi ko. Nakita kong umalis ka sa pool ilang oras na ang nakalipas. Pasensya na, sagot niya. Dumating si Dan, at nag-usap kami ng ilang sandali, pagkatapos ay pumunta kami sa isang restaurant para uminom at nawalan ng oras. Nagsinungaling siya. Alam ko kung ano ang amoy ng alak, at wala siyang anumang amoy nito. Bigla, nakaramdam ako ng pagduduwal. Nagmadali ako sa banyo, nilock ang pinto, at sumuka. Kumatok si Kai. Honey, okay ka lang? Tanong niya. Naduduwal ako. Sabi ko, naghilamos ng mukha at umupo. Bakit niya ginagawa ito sa amin? Naisip ko, ang buo ba naming pag-aasawa ay isang kasinungalingan? Akin ba ang mga bata? Umupo ako doon, na binabalot ng mga iniisip. Kumatok ulit si Kai. Kailangan mo ba ng doktor? Hindi. Lalabas na ako dyan, sagot ko.
Pagkatapos maglinis, bumalik ako sa silid tulugan, iniiwasan siya. Humiga kami, at sa unang pagkakataon, hindi ko siya hinalikan ng good night. Mahal kita, sabi niya ng mahina. Wala akong sinabi. Good night, sa wakas ay sabi niya, tumatalikod. Akala ko narinig ko siyang humihikbi, ngunit wala akong pakialam. Kinabukasan, bumangon ako na pagod mula sa isang gabing puno ng bangungot tungkol kay Kay at Dan. Wala akong sinabi kay Kay habang nagbibihis ako. Ipinangako ko sa mga bata ang isang biyahe sa Disneyland, at walang makakapigil sa akin na sirain ang pangakong iyon. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Kay habang nagbibihis kami. Pakiramdam ko ay walang kwenta, ungol ko. Baka dapat kang manatili dito, mungkahi niya. Hindi, sabi ko. Ipinangako ko sa aking pamilya ang Disneyland, at hindi ko sisirain ang aking pangako. Umurong siya ngunit nanahimik. Bumaba kami para mag-almusal, nakakaunti ang sinabi sa isa't isa. Sumama si Dan sa aming mesa, umuupo sa pagitan ni Kay at ako. Akala ko nakita ko siyang ngumisi, at ngumiti si Kay sa kanya. Kaya ano ang nasa agenda mo? Tanong niya. Pupunta kami sa Disneyland, sabi ni Kay. Okay lang ba kung sasama ako? Paano ang iyong convention? Tanong ko. Sinusubukang magmukhang walang kinikilingan. Ay, mga nakakabagot lang na seminar, sabi niya. Narinig ko na ang lahat ng iyan dati. Well, Dan, sa tingin ko gusto ni Shane ng family outing, sabi ni Kay, tumitingin sa akin. Tama, sabi ko. Ipinangako ko sa aking pamilya ang isang araw sa Disneyland. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay, sabi niya. Sayang at hindi mo iyan naisip kagabi, naisip ko. Maglibang kayo, sabi ni Dan, tumatayo habang kami ay umaalis. Akala ko nakita ko siyang senadoryasan si Kay. Ano ang nangyari sa iyo? Tanong ni Kay sa boss papuntang Disneyland. Ang lamig mo kay Dan. Maaari kong itanong ang pareho sa iyo, mahal kong asawa, sabi ko, na idinidiin ang asawa, o maaari kong itanong kung sino ang sumalakay sa iyo. Shane, hindi iyan. Maganda, sabi niya, nagpapakyut. Please, sabi ko nang may pangungutya. Magkaroon na lang tayo ng magandang araw para sa mga bata, okay? Okay, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit ka nagalit, ngunit pasensya na. Sagot ko nang walang kinikilingan. Karaniwan, yayakapin ko siya at hahalikan, ngunit hindi sa pagkakataong ito. Pagkatapos kagabi, ayokong hawakan siya. Sumandal siya, bigo, sana hindi ka magalit sa buong bakasyon natin, sabi niya. Tiningnan ko siya ngunit hindi sumagot. Ginugol namin ang araw sa Disneyland, na tinitiyak na nagkaroon ng magandang oras ang mga bata. Hindi ko pinapansin si Kay ngunit sinubukang manatiling magalang para sa kapakanan ng mga bata. Madalas ko siyang nakikitang nagte-text. Nagte-text kaya siya kay Dan. Sino ang nakakaalam, naisip ko. Pagkatapos ng pananghalian, bumalik sa boss ang pagod na pamilya. Tiningnan ko si Kay. Kaya, nagkaroon ka ba ng magandang araw? Tanong ko. Tumango siya. Oo, ngunit mas magiging maganda sana kung kinausap mo ako. Pasensya na, sabi ko. Hindi pa rin maganda ang pakiramdam ko pagkatapos kagabi. Baka dapat kang matulog ng mahimbing, mungkahi niya. Baka, naisip ko nang may pangungutya, na parang aayusin ng pagtulog ang iyong panloloko. Sumakay kami ng tahimik at nagtanghalian sa hotel. Sa aming silid, sinubukan ko sa huling pagkakataon kay Kay. Niyakap ko siya. Pasensya na kung naging masama ako sa iyo, sabi ko. Paturulugin na natin ang mga bata at magsaya ng pribadong oras. Gusto ko sana, ngunit dinatnan ako ng regla, sabi niya. Ano? Naisip ko. Alam kong natapos ang kanyang huling regla bago kami umalis sa Pittsburgh. Well, pagod na ako. Sa tingin ko hihiga na ako. Sige, sabi niya. Pupunta ako sa pool. Pinanood ko siyang umalis at itinayo ko ang aking camera para mahuli silang magkasama. Sigurado, nagkita sila sa pool. Nag-zoom in ako at nakakuha ng malinaw na mga litrato at video nila.
Umalis silang magkasama, at sigurado akong pupunta sila sa kanyang silid. Umupo ako sa kama, nag-iisip kung ano ang gagawin. Pagkatapos, nakita ko ang kanyang pataka at telepono sa aparador. Binuksan ko ang kanyang telepono gamit ang kaarawan ng aming anak. Hinalughog ko ang kanyang mga mensahe at napagtanto ang nangyayari. Siya at si Dan ay may seryosong relasyon sa loob ng maraming taon. Siya ang ACME rep sa kanyang klinika at bumisita tuwing ibang linggo. Kamakailan, napagpasyahan niya na dapat siyang buntis ni Dan ng isang babae. Binalak nila ang bakasyon na ito para magkasama sila. Alam ng asawa ni Dan ang tungkol sa kanilang relasyon. Binalak nilang aksidenteng makilala kami ni Dan sa pool at gugulin ni Kay ang bawat gabi kasama siya. Pumayag pa nga siyang tanggihan ako sa buong linggo. Sa kanilang mga mensahe, nagtanong si Dan, ano ang sasabihin mo sa iyong asawa? Sasabihin ko na dinatnan ako ng regla. Hindi siya lalapit sa akin, sagot niya. Maghay-hinala siya ng isang bagay, text ni Dan. Hindi pa, isinulat niya. Hindi niya malalaman kung kailan ka mabuntis. Iniisip din niyang kanya ang mga bata, patuloy niya, ngunit hindi sila sa kanya. Nagpadana test ako. Ay i-email ko sa iyo. Damn, bakit ka mananatili sa kanya? Tanong niya. Magaling siyang tagapaglaan at magaling sa mga bata. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pagbubuntis niya pagkatapos ng kanyang vasectomy. Alam mo ba kung sino ang mga tunay na ama? Tanong ni Dan. Oo, sagot niya. Ang isang dating kasintahan ng ama ni John, at ang doktor na dati kong pinagtatrabahuan ang kay Robert. Iba ka talaga, sabi niya. Sana hindi niya malaman. Hindi niya malalaman, tiniyak niya sa kanya. Kung hihiwalayan niya ako, sisirain ko siya sa pananalapi at ilalayo ko siya sa mga bata. Ang lamig mo, sabi niya. Ang pinakamalamig, sang-ayon niya. Kinabukasan, nag-text si Dan, halos hindi niya ako kinausap. Baka hindi pa niya napagtatanto. Hindi, iniisip niyang may kinain siya. Tuloy pa rin ba tayo mamaya? Sabi ni Dan. Oo, sagot niya. Magkita tayo sa pool. Babalik ako sa 8 ng umaga, sabi niya. Kung gayon ay buong gabi kang makakasama ko. Gusto niya tayong dalhin sa tar pits, sabi ni Dan. Nakakabagot. Okay, magkita tayo mamaya, sabi niya. Magkita tayo mamaya, lover, sagot niya. Buti na lang at wala si Kay sa mga sandaling iyon. Sinasabi ng mga tao na ang kabaligtaran ng pag-ibig ay pagwawalang bahala, hindi puot, ngunit para sa akin, iyon ay bulag at matinding pagkapuot. Nagsinungaling siya sa akin sa lahat ng mga taong ito at ninakawan ako ng isang tunay na pamilya. Kailangan kong alamin ang tungkol sa DNA test na binanggit niya, kaya hinanap ko ang kanyang email. Sigurado, nandoon ito, sa isang folder na may label na, stuff. Ang test, na may petsang 1 taon at kalahati na ang nakalipas, ay nagpakita na ang parehong mga bata ay may magkaibang ama, at hindi ako isa sa kanila. Galit na galit, ipinasa ko ang dokumento sa aking email at hinanap ang kanyang iba pang mga email. Mayroong mga tahasang mensahe at litrato mula kay Dan at iba pang mga lalaki na nagsimula 8 taon na ang nakalipas. Ipinasa ko rin ang mga iyon. Hinalughog ko ang kanyang pataka at nakahanap ng mga birth control pills. Bakit niya kakailanganin ang mga ito kung ako ay nagpa-vasectomy? Naisip ko, ang kanyang day planner ay may nakasulat na, DK, sa maraming araw, malamang noong nakita niya si Dan. Mayroon din itong tala na, itigil ang busy, at walang S, sa parehong araw. Dapat niyang itinigil ang birth control at tinapos ako upang ilaan ang kanyang sarili para kay Dan. Kinunan ko ng litrato ang planner at mga pills at ibinalik ang lahat. Pagkatapos, nagkaroon ako ng ideya. Sa trabaho, gumamit kami ng isang app upang subaybayan ang lahat ng aktibidad sa telepono ng isang empleyado na pinaghihinalaang nagpapasa ng mga lihim sa kalakalan. Nag-set up ako ng katulad na account upang subaybayan ang telepono ni Kay. Sa loob ng ilang minuto, maaari kong i-access ang lahat mula sa aking telepono, tablet, o computer.
Nag-install din ako ng isang app upang i-record ang kanyang mga pag-uusap sa telepono at isa pa upang subaybayan ang lokasyon ng kanyang telepono. Alam kong hindi ito tatayo sa korte, ngunit nakaramdam ako ng pagiging makatarungan. Nagpasya akong ilayo ang mga bata at ang aking sarili kay Kai. Tinawagan ko ang airline at nag-book ng flight papuntang Pittsburgh na aalis bago maghating gabi. Pagkatapos ay tinawagan ko ang mga magulang ni Kai. Ang kanyang ina, si Julie, ang sumagot. "Hi, Mom," sabi ko. "Kailangan ko ng malaking pabor." "Sure, Shane. Okay lang ba ang lahat?" "Hindi talaga. Dinadala ko pa uwi ang mga bata ngayong gabi. Maaari ba silang manatili sa iyo sa loob ng 1 linggo? Ipaliwanag ko kapag nakarating na ako doon." "Oo naman. May problema ba sa pagitan ninyong dalawa ni Kai?" "Ipaliwanag ko mamaya. Mangyaring huwag sabihin ang anumang bagay kay Kai." "Ipinapangako ko." Sabi niya, "Ipinapangako ko." Mabilis kong inimpake ang aking mga bag pagkatapos ay gin-icing ang mga bata. "Bumangon kayo, mga bata. Kailangan nating mag-impake at umalis ngayon." Mukha silang natatakot at pagod. "Anong nangyayari?" tanong ni John. "Ito ay isang emergency. Uuwi tayo. Mananatili kayo sa mga lolo't lola ninyo sa loob ng 1 linggo. Ngayon, bilisan ninyo." "Nasaan si Mom?" tanong ni Robert. "Hindi ba siya sasama?" "Hindi. Kasama niya si Dan," sabi ni John. Tiningnan ko siya, nagulat. "Paano mo nalaman iyan?" tanong ko. "Nagte-text siya sa kanya buong araw," sabi niya. "Naalala kong nakita ko siya sa telepono." Halika, aalis na tayo sa loob ng ilang minuto." Tinulungan ko silang mag-impake at sumulat ng tala para kay Kai. "Kai, wala ka nang magising kami, kaya dinala ko ang mga bata para mamasyal. Baka mahuli ako. Magkita tayo mamaya." Nagtataka ako kung mapapansin ni Kai na wala akong iniwang anumang mapagmahal na salita, ngunit wala akong pakialam. Malamang babasahin niya ang tala at diretso agad kay Dan. Sinalubong namin ang aming bagahe at nag-check out. Ipinabatid ko sa night manager na ang asawa ko ay nasa loob pa ng kwarto ngunit hindi ko alam kung gaano katagal siya mananatili. "Sana'y nasiyahan kayo sa inyong pagtira," sabi ng manager. "Oo, maraming salamat," sagot ko. Sa labas, sumakay kami sa airport shuttle, at ikinarga ng driver ang aming bagahe. Sa airport, nakumpirma ang aking bagong reservation, at dumaan kami sa security. Sa eroplano patungong Pittsburgh, agad na nakatulog ang mga bata, ngunit nanatili akong gising sa pagsasaliksik ng mga batas sa diborsyo sa Pennsylvania. Ito ay isang no-fault state, ngunit ang infidelity ay maaaring makaapekto sa mga proceedings. Malamang na magbabayad ako ng child support, ngunit ang ebidensya ng kanyang infidelity ay maaaring makatulong. Alam kong kailangan ko ng isang magaling na abogado, kaya balak kong humingi ng rekomendasyon kay Cliff, ang aking biyenan. Gamit ang isang app, minamanmanan ko ang telepono ni Kai, na na-archive ang lahat ng nilalaman nito. Pagod, nagpasya akong huwag nang suriin muli ang lahat at sa halip ay hanapin ang address at numero ng telepono ni Dan, na nakita ko sa Zanesville. Sa wakas, sinubukan kong matulog. Nagising ako habang bumababa ang eroplano papuntang Pittsburgh. Bumaba kami, kinuha ang aming mga bag, at nagtungo sa kotse. Tinawagan ko si Cliff at Julie para ipaalam sa kanila na papunta na kami. Malugod nila kaming sinalubong at dinala sa loob. "Anong nangyayari, anak?" tanong ni Julie. "Akala ko okay ang lahat sa pagitan ninyo ni Kai." "Akala ko rin," sabi ko, ngunit nalaman ko na lahat ng ito ay kasinungalingan. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Cliff. Ipinakita ko sa kanila ang DNA test mula sa mga email ni Kai at ang kanyang mga mensahe kay Dan. "Oh my God," sabi ni Julie. "Paano siya naging ganoon katanga?" "Pasensya na, Shane. Akala ko nalampasan na niya iyan pagkatapos niyang pakasalan ka." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. "Si Kai ay naging wild noong kanyang kabataan," paliwanag ni Julie. "Nagsimula ito sa high school at lumala sa kolehiyo. Palagi
Siyang nakikipag-date sa iba't ibang lalaki. Na-engaged pa nga siya noon ngunit kinansela niya ito. Hindi niya sinabi sa iyo ang tungkol dito. Hindi, sagot ko. Oo, noong kolehiyo iyon, patuloy ni Julie. Na-engage siya sa isang lalaki na nagngangalang Mike Jacka. Magkasama sila sa high school. Kinuha niya ang isang photo album. Narito, sabi niya, ipinapakita sa akin ang isang larawan ni Kay at Mike sa prom. Agad kong napansin na si Mike ay kamukha ni John. Ipinakita ko ang larawan kay Julie. Ako lang ba, o kamukha niya si John, tanong ko. Sinuri ni Julie at Cliff ang larawan. Sa tingin ko tama ka, sabi ni Julie. Magkamukha sila, hindi ba, Cliff? Tumango siya. Siyempre, magkamukha sila, sabi ni Cliff. Sa tingin mo ba ay siya ang biological father ni John? Mukhang ganoon sa akin, sabi ko, ngunit ang isang DNA test ang magpapatunay nito. Nandito pa ba ang lalaking ito? Oo, sabi ni Julie. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang deli dito. Siya ang gumagawa ng pinakamagandang pastrami. Malamang na nagtatrabaho pa rin siya doon. Isinulat niya ang pangalan at lokasyon ng deli at ibinigay sa akin. Kailangan ko siyang bisitahin, naisip ko. Bumaling ako kay Cliff. Maaari mo bang irekomenda ang isang magaling na abogado sa diborsyo? Oo, sagot niya. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Talagang, sabi ko. Nagsinungaling sa akin si Kay sa loob ng 13 taon, at ngayon ay nanloloko siya sa isang salesman sa California. Naiintindihan ko, sabi niya. Naging mabuti ka sa kanya, at itinuturing kitang anak, ngunit siya ang aking anak, at mahal ko pa rin siya. Gawin mo ang kailangan mong gawin, ngunit ay pangako mo sa akin ang isang bagay. Ano iyon? Tanong ko. Ay pangako mong hindi mo siya sasaktan, sabi niya. Tumango ako. Ipinapangako ko, sabi ko. Salamat, sabi niya. Gayun din, pumunta kayo para sa hapunan ngayong gabi kasama ang mga bata. Kailangan nating mag-usap ng detalyado. Pupunta ako, sabi ko. Iniabot niya sa akin ang isang business card. Nakasulat doon ang Marian Hawkins, kasama ang address at numero ng telepono. Siya ang pinakamagaling. Tawagan mo ang kanyang opisina ng maaga sa Lunes. Salamat, sabi ko. Magkita tayo mamayang gabi. Huwag mong ipaalam kay Kay na narito kami. Mom's the word, sabi ni Julie. Nagpaalam kami, at niyakap ko ang mga bata. Ipinangako na babalik ako mamayang gabi. Umalis ako at umuwi nang wala si Kay at ang mga bata. Madilim at walang laman ang bahay. Saan man ako tumingin ay nagpapaalala sa akin ng mas maligayang panahon, na ngayon nadumihan ng kanyang mga kasinungalingan. Pinunasan ko ang mga luha at nangakong hindi na muling iiyak kay Kay. Sa pagtingin sa salamin sa banyo, napagtanto kong halos 2 araw na akong hindi nakakatulog ng maayos. Diyos ko, sabi ko sa aking sarili, mukha akong nakakatakot. Nag-toothbrush ako at gumapang sa ilalim ng mga kumot, halos agad na nakatulog. Pumasok ako sa aming kwarto sa hotel ng 8:00 ng umaga noong linggo, umaasa na makita ang aking asawa at mga anak. Pagkatapos ng pagtrato sa akin ni Shane kahapon, kinakabahan ako. Salamat na lamang at nakapag-shower ako bago umalis sa kwarto ni Dan upang maiwasan na makaamoy si Shane ng anumang kain na hinala. Binuksan ko ang pinto, umaasa sa karaniwang ingay sa umaga mula kay Shane at sa aming mga batang hindi mapakali, ngunit tahimik ito. Nag-aalala, pumunta ako sa aming silid at nakakita ng isang note sa dresser. Kay, wala ka nang magising kami. Kaya dinala ko ang mga bata sa labas para sa araw. Baka gabihin ako. Magkita tayo mamaya. Maikli at direkta. Karaniwan kay Shane. Kapansin-pansin, kulang ito sa kanyang karaniwang mga salitang mapagmahal. Malamang na nagagalit pa rin siya tungkol noong Biyernes ng gabi. Nagpa siya akong huwag nang tumawag o mag-text, hindi ito makakatulong dahil sa kanyang mood. Isa pa, hindi ako interesado sa pagpunta sa tar pits. Nakita ko ang aking telepono sa dresser, binuksan ito, at napansin na nakabukas ang Messenger app.
Kakaiba iyon, naisip ko. Karaniwan kong isinasara ang aking mga app. Dinyal ko ang numero ni Dan. Hey, love, sabi ko nang sagutin niya ito. Umalis ng maaga si Shane at ang mga bata at baka gabihin sila ngayong gabi. Libre ako buong araw at gabi kung gusto mo. Umalis na ba siya? Tanong ni Dan. Oo, sabi ko. Nagsawa na siyang maghintay sa akin. Kawalan niya. Magkita tayo sa ibaba para sa almusal, pagkatapos ay maaari tayong pumunta sa pool at magsaya mamaya. Gagawin natin, lover, sabi niya. Hindi na ako makapaghintay, sagot ko. Kumuha ako ng ilang bagay mula sa dresser at umalis. Ipinapakita ng orasan ang 1:30 PM nang ako'y magising. Mas pagod pala ako kaysa sa inaakala ko. Bumangon ako, pinunasan ang aking mga mata, at nagtungo sa banyo. Dahil linggo, wala akong masyadong magagawa sa abogado, ngunit mayroon akong isang napakahalagang gawain. Sinuri ko ang aking telepono at nakita na hindi tumawag o nag-text si Kai. Akala ko nga, malamang na ginugol niya ang araw kasama si Dan. Pagkatapos maligo at magbihis, sinuri ko ang aktibidad ng kanyang telepono sa aking tablet. Tinawagan niya ang isang numero na may 740 area code, ang area ni Dan. Sa pakikinig sa tawag, napagtanto ko na plano niyang gugulin ang araw at gabi kasama siya. Ipinapakita ng kanyang tracker na nasa hotel pa rin siya. Natagpuan ko ang deli kung saan nagtatrabaho si Mike Jacka at nagtungo doon. Sa loob, lumingon ang isang lalaki sa likod ng counter na may suot na name tag na nagsasabing, Mike. Tumaba siya mula noong high school, ngunit nakilala ko siya. Ikaw ba si Mike Jacka? Tanong ko. Ako nga, tanong niya, depende kung sino ka, sabi niya, nakangiti. Kung isa kang kolektor ng bayarin. Hindi. Tumawa ako. Ako si Shane McKnight. Nice to meet you. Nice to meet you, sabi niya. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Kilala mo ba si Kay Williams? Tanong ko. Oo. Nakilala ko siya, sabi niya, noong high school at kolehiyo. Nabalitaan kong nagpakasal siya. Oo, sa akin, 13 taon na ang nakararaan, sabi ko. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ba't na-engaged ka sa kanya noon? Tanong ko. Oo, sabi niya, ngunit nahuli ko siyang may ibang lalaki, kaya kinansela ko ito. Dinala mo siya sa prom, tama? Tanong ko. Oo. Sagot niya. Medyo wild siya noon. Umasa akong magtitino siya, ngunit sa palagay ko ay hindi. Nakita mo ba siya? Mga 11 taon na ang nakalipas, tanong ko, namula ang kanyang mukha. Oo, sabi niya ng mahina. Gusto niyang mag-usap, sabi niya. Gusto niyang humingi ng tawad. Hiniling niya sa akin na buntisin siya, sinasabi na gusto ito ng kanyang asawa. Hindi eksakto, sabi ko. Tumingin siya sa kanyang wedding band. Hindi pa ako kasal noon, sabi niya. Nakilala ko ang aking asawa 6 na buwan pagkatapos. May narinig ka ba mula kay Kay pagkatapos noon? Tanong ko. Oo, sabi niya, nagkaroon siya ng isang baby boy na nagngangalang JN, sagot niya. Ipinakita ko sa kanya ang isang larawan ni John. Kapansin-pansin ang pagkakahawig, hindi ba? Oo, sabi niya. Ano ang gusto mo sa akin? Payag ka bang tumstigo sa korte? Tanong ko. Sabihin mo sa hukom ang sinabi mo sa akin. Oo naman, sabi niya, pinaglaruan niya kaming dalawa. Sasailalim ka ba sa isang DNA test upang kumpirmahin na ikaw ang ama ni John? Pupunta ka ba sa akin para sa suporta? Tanong niya ng kinakabahan. Hindi, sabi ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ng korte. Pinalaki ko si John sa loob ng 10 taon. Nag-isip siya sandali. Okay, sabi niya. Ano ang kailangan kong gawin? Kinuha ko ang isang cotton swab. Hayaan mo lang akong kumuha ng ilang laway mula sa iyong pisngi, sabi ko. Ibinuka niya ang kanyang bibig, at pinahiran ko ang kanyang pisngi. Pagkatapos ay inilagay ang swab sa isang may markang bag at isinilid sa aking bulsa. Mayroon pa, sabi ko. Ano? Tanong niya. Kukuha ako ng 1 libra ng iyong pastrami. Pakiusap.
Babayaran ko ito. Ngumiti siya ng malawak. Maganda ang iyong panlasa. Ginagawa namin ang pinakamagandang pastrami sa estado. Ganoon ang narinig ko, sabi ko. Iniabot niya sa akin ang isang sample, na siyang pinakamagandang pastrami na natikman ko. Napakasarap, sabi ko. Ay dadagdag ko ang isang sandwich para sa iyo nang walang dagdag na bayad, sabi niya. Mukhang maganda, Mike, sabi ko. Hindi pa ako nanananghalian. Tinimbang niya ang 1 libra ng karne, ibinalot ito, at gumawa ng isang sandwich, na ibinalot sa papel. Nagpasalamat ako sa kanya at binayaran ang pastrami. Shane, mukhang profesional ka, sabi niya. Pasensya na sa lahat, at umaasa akong magiging maayos ang lahat sa iyo. Salamat, Mike, sabi ko, at salamat sa iyong katapatan. Magkita tayo sa susunod. Sige, sabi niya habang ako'y umaalis. Nagmaneho ako pauwi, kumakain ng sandwich. Mayroon akong isa pang mahalagang gawain. Inilagay ko ang karne sa ref at tinapos ang sandwich. Sa aking tablet, sinuri ko ang aktibidad ng telepono ni Kai. Walang bagong mensahe. Wala siyang pakialam kung nasaan kami. Sinuri ko muli ang kanyang mga email at nakita ang mga palitan ng mensahe kay Dr. Winstead, na nagsagawa ng aking vasectomy. Tinanong niya kung nakausap niya ako tungkol dito. Oo. Nakausap ko siya, sagot niya. Sinabi ko sa kanya na nahihirapan ako kay Robert, at pumayag siya. Maganda, sagot niya. Ako na ang bahala, hindi na siya magkakaroon ng mga anak pagkatapos kong gawin ito. Bakit ayaw mong magkaanak sa kanya? Tumingin ka na ba sa kanya? Hindi pwede, sagot niya. Hindi ako makapaniwala sa aking nababasa. Nagkaisa sila ng doktor upang gawin akong baog habang pinapaniwalaan ako na ginagawa ko ito para sa kanya. Kinopya ko ang mga incriminating email, larawan, at video sa isang flash drive para sa diborsyo. Natuklasan kong nagkaroon siya ng mga affair sa hindi bababa sa 5 iba pang mga lalaki pagkatapos umalis si Dr. Winstead sa klinika. Nangyari ang mga ito habang ako'y wala sa trabaho 3 o 4 na beses sa isang taon. Pagkatapos ay nakilala niya si Dan, at nagbago ang mga bagay-bagay ng husto. Sina Dan at ang kanyang asawa ay nasa isang club at gusto nilang isali kami ni Kai. Tumanggi si Kai para sa akin, at itinuloy nila ang affair. Nagtataka ako kung paano ko hindi napansin. Gaano katagal sana itong nagpatuloy kung hindi ko nalaman. Paano ko ito ipapaliwanag sa mga bata? Palagi kong sinasabi sa kanila na ang katapatan ang pinakamainam, kahit na nakakasakit ito. Isang araw, kailangan kong sabihin sa kanila. Sampain siya, naisip ko, napagtanto kong kailangan kong umalis ng maaga para sa hapunan kasama ang mga bata at ang aking mga biyenan. Muli akong naligo, pakiramdam ko ay marumi ako pagkatapos basahin ang mga email ni Kai. Sa bahay, tumunog ako sa doorbell, at pinapasok ako ni Cliff. Lumapit sa akin ang mga bata. Mahal ko ang mga batang iyon at sanay ako ang kanilang biological father. Naghapunan kami at pagkatapos ay lumipat sa family room. Dad, sabi ni John, magdidiborsyo ba kayo ni Mom? Tumango ako. Natatakot ako. Anak, may ginawa ba akong mali? Tanong niya. Lumuluha ang kanyang mga mata. Nilapitan ko siya. Hindi. Anak, wala kang ginawang mali. Kayong dalawa ang pinakamagandang mga anak na maaari hilingin ni Newman. Kung gayon, bakit hindi mo na mahal si Mom? Mahirap ipaliwanag, sabi ko. Minsan ang mga nanay at tatay ay dumadaan sa mga bagay na hindi na maaaring ayusin, ngunit mahal ko kayo at palaging nandito ako para sa inyo, okay? Niyakap ko ang mga bata, inaaliw sila. Ngunit alam nilang hindi na magiging pareho ang mga bagay-bagay. Makinig kayo, sabi ko, umakyat kayo sa itaas at maghanda para matulog. Kailangan kong makipag-usap kina lola at lolo, okay. Okay, sabi nila, lumabas ng silid. Ginugol ko ang sumunod na oras sa pagsasabi kay Cliff at Julie kung ano ang alam ko. Ipinakita ko sa kanila ang mga mensahe, email, larawan, at video.
Nagalit sila sa pag-uugali ng kanilang anak ngunit pinanood pa rin ang mga video. Mukhang ginagawa niya ito sa buong pagsasama namin, sabi ko sa kanila. Iyan ang nagpapaliwanag kung ano ang nangyari noong nakaraang tag-init, sabi ni Julie. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Noong nakaraang tag-init, noong ikaw ay nasa Edward sa loob ng 1 linggo, dinala ni Kay ang mga bata na sinasabing may party siya ng kaibigan sa kanyang opisina at baka gabihin siya. Hindi namin siya nakita hanggang linggo ng hapon. Naalala ko ang trip na iyon. Kailangan kong pangasiwaan ang software testing at nawala ako sa loob ng 1 linggo. Nakakita ako ng mga email mula sa panahong iyon sa pagitan ni Kay, Dan, at Alicia na nagpapakita na ginugol niya ang linggo kasama sila. Ipinakita ko ang mga email kina Cliff at Julie. Pasensya na, anak, sabi ni Cliff. Karapat-dapat ka sa mas mahusay. Naging kahanga-hangang asawa at ama ka. Salamat, Dad, sabi ko. Pasensya na sa pagsama ko sa inyo dito, ngunit hindi ako maaaring manatili kay Kay. Tinawagan ko si Maran. Sinabi niyang maaari kanyang makita sa 7:30 bukas ng umaga. Salamat, sabi ko. Pupunta ako doon. Dadalhin ko ang lahat, kasama na ang mga dokumentong pinansyal. Maganda, si Marian ang pinakamahusay. Huwag ka lang gagawa ng anumang katangahan. Hindi ako gagawa, ipinapangako ko, sabi ko. Paano ang tungkol sa biological fathers? Nakilala ko si Mike ngayon. Mabait siyang tao at naging tapat, ngunit hindi ko alam ang tungkol kay Dr. Winstead. Oo, mayabang siyang tao. Gusto kong makita kang magalit sa kanya. Tumawa ako. Gusto ko rin iyon. Napagtanto kong maraming dapat gawin, sinabi ko sa kanila na mas mabuti pang umalis na ako. Gusto kong magpaalam sa mga bata. Magandang ideya, sabi ni Julie. Umakyat ako sa itaas, niyakap ang mga bata, sinabihan silang mahal ko sila, at nangakong magkikita kami kaagad. Nagpaalam ako kina Cliff at Julie at umuwi. Kinalap ko ang lahat ng aming impormasyong pinansyal, iniprint ito, at inilagay sa isang folder kasama ang mga incriminating email. Kinopya ko ang mga larawan at video sa isang flash drive. Sinuri ko ang telepono ni Kay sa huling pagkakataon, walang nakitang aktibidad, at tinapos ang araw. Hindi ako makapaniwala na hindi siya nag-text upang kumustahin ang mga bata. Kinabukasan, bumangon ako ng maaga, nakita na hindi pa rin nag-text o tumawag si Kay, naligo, nag-ahit, nagbihis, at nagtungo sa opisina ni Marian. Nakilala ko siya ng 7:30. Mr. McKnight, tama ba? Sabi niya. Tawagin mo na lang akong Shane, sabi ko. Ikaw siguro si Miss Hawkins. Mrs. Hawkins. Pero tawagin mo na lang akong Maran, sabi niya. Nakita kong natanggap mo ang mensahe ng iyong biyenan. Oo, sabi niya na ikaw ang pinakamahusay. Ako nga, sabi niya. Hindi pa darating ang aking sekretarya sa loob ng kalahating oras. Papagtimpla kita ng kape, at magsisimula na tayo. Mukhang maganda, sabi ko. Ipinagtimpla niya kami ng kape at sinamahan ako sa kanyang opisina. Sabi sa akin ng iyong biyenan na gusto mong magdiborsyo. Totoo ba iyan? Tanong niya. Oo, iyon ang totoo, sagot ko. Maganda, sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ipinakita sa kanya ang mga email, text, DNA form, at iniabot sa kanya ang thumb drive na may mga larawan at video. At hindi ka pa nakakarinig sa kanya mula nang umalis ka sa California. Wala, sabi ko. Hindi isang text o tawag. Hindi iyan magiging maganda sa korte. Natukoy mo na ba ang biological fathers? Oo, sabi ko, binabanggit ang aking pakikipagkita kay Mike. Nakita ko, ang diborsyo ay hindi tungkol sa hustisya, kadalasan ito ay tungkol sa pera. Halos palaging nakukuha ng mga ina ang kustodiya, nagbabayad ang mga ama ng child at spousal support, hinahati ang mga asset sa kalahati, at karaniwang nakukuha ng custodian ang bahay. Ang Pennsylvania ay isang no-fault state, ngunit ang infidelity ay maaaring maging batayan para sa diborsyo.
Iyon ba ang gusto mo? Oo, sabi ko. Kailangan nating patunayan iyon sa isang hukom, ngunit mayroon kang isang matibay na kaso. Maaari nating hilingin na huwag igawad ang spousal support, ngunit maaari ka pa ring magbayad ng alimony, depende sa maraming mga kadahilanan. Kahit na hindi ako ang biological father, tanong ko. Pinalaki mo ang mga bata sa loob ng 10 taon, sabi niya, ngunit mayroon pa rin tayong mga opsyon. Sinabi mo na ang ama ni John ay si Dr. Robert Winstead. Oo, sagot ko, napagtanto kong ipinangalan ang aking bunso sa kanyang tunay na ama. Siya ang nagbigay sa iyo ng vasectomy, tanong ni Maran. Oo, kinumpirma ko. Mayroon bang kahalagahan iyon? Marahil, sabi niya nang may pag-iisip. Gagawin ko iyan. Samantala, maglalabas ako ng petisyon para sa kanya na makakuha ng pisikal na kustodiya, ngunit magkakaroon ka ng magkasamang kustodiya. Iyon ang malamang na magiging desisyon ng korte. Hihilingin ko rin ang minimal na child support at walang spousal support. Bibigyan namin siya ng opsyon na bilhin ang iyong kalahati ng bahay. Maaaring mag-utos ang korte ng counseling. Interesado ka ba? Hindi. Sabi ko. Nagsinungaling siya mula sa simula at inalis ang aking pagkakataon para sa isang pamilya. Walang makapagpapabago sa aking isipan. Naiintindihan ko, sabi niya, ngunit maaaring mag-utos pa rin ang hukom. Magkaroon ka lang ng kamalayan. Tumango ako. Paano ang tungkol sa DNA testing? Tanong ko. Mayroon tayong mga resulta ng test ng iyong asawa, ngunit ang karagdagang testing ay maaaring makatulong. Sige lang kung gusto mo. Tinalakay namin ang higit pa, at binigyan niya ako ng isang listahan ng mga hakbang upang protektahan ang aking sarili sa pinansyal. Pagkatapos ay tinanong niya, kailan mo gustong i-serve ang mga papeles? Sa lalong madaling panahon, sabi ko. Sinabi mo na ang kwarto sa hotel sa California ay nakabook hanggang Biyernes. Oo, ngunit maaari siyang bumalik anumang oras. Malamang na hindi niya alam na umalis na ako. Maganda. Is-reserve namin siya sa airport kung maaga siyang bumalik. Tawagan mo ako kung hindi ako sumasagot, mag-iwan ka ng mensahe. Samantala, huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos. Manatiling matatag para sa iyong mga anak. Salamat, sabi ko. Mayroon pa bang iba? Wala sa ngayon, ngunit makipag-ugnayan sa akin kung may naririnig ka mula sa kanya. Gagawin ko, sabi ko. Magkano ang utang ko sa iyo? Namula ako sa halaga ngunit alam kong kinakailangan iyon. Sumulat ako ng isang tseke, iniabot ito sa kanya, at umalis na medyo mas maganda ang pakiramdam. Galit pa rin ako kay Kai, ngunit hindi bababa sa gumagawa ako ng aksyon. Sa daan pa uwi, pumunta ako sa bangko at sinunod ang payo ni Marian. Kinuha ko ang kalahati ng pera at nagbukas ng isang bagong account sa aking pangalan, pagkatapos ay binayaran at isinara ang mga magkasamang credit card at nag-order ng isa para sa aking sarili. Mayroon sariling card si Kai, na binayaran ko rin mula sa aming magkasamang account. Nang makarating ako sa bahay, halos alas 11 na ng umaga, alas 8 ng California time, at naisip ko na kung tatawag si Kai, malapit na. Nang alas 8 ng umaga noong Lunes, pumasok ako sa aming kwarto sa hotel, hindi sigurado kung ano ang madadatnan ko. Hindi ako nakarinig kay Shane kahapon, at nag-aalala ako tungkol sa mga bata. Alam kong ligtas sila sa kanya, ngunit maganda sana na makarinig ng anuman. Binuksan ko ang pinto, ngunit nakakatakot ang katahimikan ng kwarto. Nasaan sila? Tinawag ko, ngunit walang sumagot. Nakaayos ang mga kama ng mga bata, at nawala ang kanilang mga damit at laruan. Tumakbo ako sa aming kwarto at nakita kong nawala rin ang mga gamit ni Shane. Ang note na iniwan niya noong Sabado ay nasa dresser pa rin, hindi ginalaw. Napagtanto kong alam na niya ang lahat. Tinawagan ko siya. Hi, sabi ni Shane. Honey, ako to. Nasaan ka? Okay lang ba ang mga bata? Anong nangyayari? Para namang may pakialam ka, galit niyang sabi. Siyempre may pakialam ako. Mahal kita at miss na kita. Ha,
Kaya pala 36 na oras kang naghintay bago ako kontaken. Masyado kang busy kay Dan para mapansin na wala kami doon. Anong sinasabi mo? Alam kong ligtas ang mga bata sa'yo, at ayaw mong gamitin ang phone mo. Kalokohan. Alam mong wala ako, kaya ginugol mo ang buong araw at gabi kasama ang kaibigan mo. Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang lahat. Anong ibig mong sabihin na alam mo ang lahat? Tanong ko, kinakabahan. Nakita ko ang DNA test. Hindi ko mga anak ang mga bata. Alam ko kung sino ang mga ama nila, at alam kong nagplano ka para pigilan akong magkaanak. Nagsinungaling ka sa buong pagsasama natin. Kahit itong bakasyon na ito ay isang dahilan para makasama si Dan. Shane, hindi yan ang iniisip mo, sabi ko, sinusubukang magpaliwanag. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan. Nagplano ka para alisin sa akin ang pamilya ko. Tapos na, wala na tayo. Nakipagkita na ako sa isang abogado tungkol sa diborsyo. Diborsyo? Hindi. Please, Shane, ayaw kong magdiborsyo. Wala na akong pakialam kung anong gusto mo, Shane. Please, pauwiin mo ako para mapag-usapan natin ito. Walang dapat pag-usapan. Bayad na ang kwarto hanggang Biyernes, kaya magstay ka doon. Makukuha mo ang mga papeles pagbalik mo. Kinansela ko na ang joint credit at debit cards natin, pero meron ka pa ring personal card mo. Shane, please, panimula ko, pero binabaan niya ako ng telepono. Tinitigan ko ang telepono, nag-iisip kong tatawag ulit ako pero nagdesisyon akong huwag na. Habang mas iniisip ko ang sinabi niya, mas nagalit ako. Oo, nandaya ako ng maraming beses. Mailap ako at akala ko magbabago ang kasal. Nanatili akong tapat sa unang 2 taon, pero hinayaan kong mabuntis ako ng ex-fiancé ko, si Mike. Hindi ko talaga gusto ng mga anak kay Shane. Hindi siya pangit, pero hindi rin naman siya si Brad Pitt. Tinago ko ang mga affair ko, naghintay hanggang sa wala si Shane sa mga business trip. Pagkatapos ipanganak si John, nagkaroon pa ako ng mga ibang lover, at sinigurado kong hindi malalaman ni Shane. Nagkaroon ako ng affair kay Dr. Winstead, na nagpabuntis sa akin kay Robert. Pinangalanan ko si Robert sa tunay niyang ama, na walang gustong kinalaman sa kanya. Iminungkahi ni Dr. Winstead na magpa-vasectomy si Shane, at kinumbinsi ko si Shane na gawin ito. Naniwala siya sa kasinungalingan ko at pumayag. Pagkatapos ipanganak si Robert, patuloy akong nakipag-date sa ibang mga lalaki ng palihim, basta't nanatiling walang alam si Shane. Akala ko magiging okay ang lahat. Sa kung saan sa daan, nakilala ko si Mac. Hindi niya tunay na pangalan, pero lahat ng tao ay tinatawag siyang ganoon. Nakatulog kami ng ilang beses, at pagkatapos ay gumawa siya ng isang napakalaking alok. Lahat ng ginawa namin ay para sa pera, at nakapag-ipon ako ng malaking halaga. Nagdesisyon akong itago ito bilang backup kung sakaling iwanan ako ni Shane. Ang ilan sa mga ginawa ko para kay Mac ay ilegal, pero sinigurado niya sa akin na magiging okay ang lahat kung mananatili akong kalmado. Sa panahong iyon, kinumpirma ko sa pamamagitan ng isang DNA test na hindi anak ni Shane ang alinman sa mga bata. Natuwa ako sa mga resulta at itinago ang dokumento para sa hinaharap. Alam kong kailangan kong sabihin kay Shane ang katotohanan, at wala akong pakialam sa reaksyon niya. Anong magagawa niya? Pakiramdam ko karapatan kong piliin ang ama ng mga anak ko. Sobrang nasaktan si Shane sa pagkatuklas. Marami na kaming pinagdaanan sa loob ng maraming taon, at hindi ko akalain na magiging iba ito. Hindi ko naisip na itutuloy niya ang diborsyo. Palagi siyang sumusunod sa akin hanggang noong Biyernes ng gabi. Tinawag niya akong babaero, na nagpagalit sa akin. Oo, babaero ako, pero paano niya ako tatawagin na ganoon? Ipakikita ko sa kanya kung anong kayang gawin ng isang tunay na babaero. Nagsimula akong bumuo ng plano, pero pagkatapos ay nag-alala ako kung talagang alam ni Shane ang lahat. Baka mapunta ako sa kulungan. Tumawag ako sa contact list ko. McGregor, sagot ng isang lalaking boses. Mac, ako to, si Kai. Hi Kai,
Kumusta ang California? Nakakapagpatan ka ba? Oo, masaya, sabi ko. May problema tayo. Alam na ni Shane. Alam niya ang lahat, tanong ni Mac. Katatapos ko lang kausapin si Kai, nagdesisyon na hindi ko na matatanggap ang mga panloloko niya. Tiningnan ko kung ang app na ininstall ko sa phone niya ay nai-download na ang audio file at transcript ng usapan. Kausap niya ang isang number sa Pittsburgh, nakarehistro sa isang taong nagngangalang Mac. Pagkatapos matapos ang usapan, naghintay ako na kopyahin ng app ang mga files sa cloud. Pagkatapos makita, ipinrint ko ang transcript at pinatugtog ang audio. Sabi ni McGregor, isang lalaking boses, Mac. Kai. Sagot. Ako to, si Kai. Hi Kai, kumusta ang California? Nakakapagpatan ka ba? Oo, masaya, sagot niya. May problema tayo. Alam na ni Shane. Alam niya ang lahat, tanong ni Mac. Oo, sabi niya, at kailangang gawin ito sa Huwebes ng gabi. Bakit sa Huwebes? Magpapadala ako sa kanya ng isang bagay mamaya. Magagalit siya at malamang na hindi niya ipagtatanggol ang sarili niya. Isa pa, nandito ako hanggang Biyernes, at malamang na ibibigay niya sa akin ang mga papeles ng diborsyo. Pagbalik ko, diborsyo, tanong ni Mac. Oo, nalaman niya ang tungkol sa amin at naghahanda siya ng mga papeles ng diborsyo. Anong gagawin mo para mapaikan siya? Akala niya babaero ako. Ipakikita ko sa kanya kung anong tunay na babaero talaga ako. Tumawa si Mac. Babaero ka nga, di ba? Kinikilig niyang sabi. Oo, pero hindi niya alam kung gaano. Kailangang magmukhang home invasion. May baril ba siya sa bahay? Wala, gusto niya sana, pero hindi ko pinayagan. Paano ang mga bata? Ayaw kong masaktan sila, pero hindi pwedeng magkaroon ng mga saksi. Naiintindihan. Oo, anong makukuha ko dito? Si Shane ay may $1,000,000 na life insurance policy, at ang employer niya ay may $500,000 na policy. Bibigyan kita ng $100,000. Malaki ang hinihingi mo. Gawin mong $250,000. Okay. Kaya gusto mong alisin ko ang asawa mo at posibleng pati ang mga anak mo sa halagang $250,000. Gusto mong gawin ito sa Huwebes ng gabi, na parang home invasion. Tama, at gusto kong ikaw mismo ang gumawa nito. Alam kong nagawa mo na ito dati. Naiintindihan ko. Alam mong delikado ito. Alam nating pareho. Maganda, pero gusto kong mag-celebrate pagbalik mo. Kinikilig siyang sabi. Sure, pwede tayong mag-celebrate ng D-Day ng magkasama. D-Day. Oo. Ang araw na mamatay si Shane. Tumawa sila. Kailangan ko nang umalis. Hindi ako tatawag hanggang sa pagbalik ko. Huwag kang mag-alala. Magpapanggap akong isang nagdadalamhating byuda. Okay. I-text kita kapag handa na. Hindi na ako makapaghintay. Mag-usap tayo mamaya. Bye. Sabi niya, tinapos ang tawag. Nakaupo ako doon, nagulat. Nangako si Kay ng $250,000 para ipapatay ako at posibleng ang mga bata sa Huwebes. Bakit? At sino itong McGregor na ito? Pulis ba siya? Anong tinatago nila? Ipinadala ko ang audio file at transcript sa email ni Marian at tinawagan siya. Sinagot niya sa pangalawang ring. Marian Hawkins, sabi niya. Marian, ito si Shane McKnight. Nagpadala ako sa iyo ng mga files. Nagplano si Kay at isang lalaking nagngangalang McGregor na alisin ako at ang mga bata sa Huwebes. Ano? Tanong niya, gulat na gulat. Sigurado ka? Oo, ipinadala ko ang audio at transcript. Paano mo nakuha ang mga ito? Huwag mo nang alamin. Ipapaliwanag ko mamaya. Pupunta ako sa opisina. Lilinawin ko ang kalendaryo ko. Tatawag ako sa DA, at sa private investigator ko habang papunta ako. Sabi ko, dinampot ang aking tablet, laptop, at transcript printout. Pumunta ako sa opisina ni Marian. 2 lalaki ang nagre-review ng transcript kasama niya. Ipinakilala sila ni Marian bilang si Bill Rollins, ang kanyang private investigator, at si Ryan Jacobs, isang assistant DA. Paano mo nakuha ito? Tanong ni Ryan.
Ipininaliwanag ko ang tungkol sa mga apps na ininstall ko sa phone ni Kai para i-archive ang data niya, kasama ang mga emails, texts, videos, photos, at calls. I-decrypt at isave ang mga ito sa cloud. Hindi ako sigurado kung magagamit natin ito bilang ebidensya sa korte, dahil sa kung paano mo ito nakuha, sabi niya sa akin. Tingnan mo, Mr. Jacobs, sabi ko, ang mga phones at services ay nasa pangalan ko, at ako ang nagbabayad ng mga bills. Kaya lang ako gumagamit ng phone ko para sa mga tawag. Handa ka bang tumstigo sa ilalim ng panunumpa? Tanong niya. Oo naman, sabi ko. Bibigyan kita ng access sa lahat ng mayroon ako para ma-review mo ito. Kailangan ko munang kausapin ang boss ko tungkol dito, sabi niya. Kilala mo ba kung sino itong McGregor na ito? Umiling ako. Hindi direkta. Nagkaroon ng affair si Kay sa kanya ilang taon na ang nakalipas, base sa mga emails niya. Nagpadala pa nga siya sa kanya ng mga pictures at videos. Ipakita mo sa akin, sabi niya. Nag-login ako sa cloud account kung saan naka-archive ang data ng phone ni Kay. Sa stuff folder, nakita ko ang mga emails na may mahabang video na nagpapakita kay Kay kasama si McGregor. Pinanood namin hanggang sa lumitaw ang isang malinaw na shot ng kanyang mukha. Crap, sabi ni Bill. Kilala ko ang taong yan. Sino siya? Tanong ko. Si Alfred McGregor yan, sabi niya. Isa siyang police captain sa Pittsburgh. Sigurado ka? Tanong ni Ryan. Oo naman, sabi ni Bill. Tinitigan ni Ryan ang frame. Sa tingin ko tama ka, sabi niya. Pwede mo bang i-print ito? Tanong niya kay Maran. Ikinabit niya ang laptop sa printer niya at sa lalong madaling panahon ay nagkaroon siya ng kulay na larawan ni McGregor kasama si Kay. Tumingin sa akin si Ryan. Pwede mo ba akong bigyan ng access sa lahat ng impormasyon na ito? Tanong niya. Kaya ko, sagot ko. May laptop ka ba? Tumango siya, binuksan ang bag niya, at kumonekta sa wifi ni Marian. Inayos ko ito para ma-monitor ang lahat. Sa tingin ko dapat nating ilagay si Mr. McKnight sa protective custody hanggang sa maayos ito, sabi ni Ryan kay Maran. Hindi pwede, sabi niya. May dalawa siyang anak na dapat alagaan, at ang paglalagay sa kanya sa custody ay maaaring maging death sentence. Hindi ko hahayaang makuha siya ni McGregor. Mayroon akong ilang guys na pwedeng bantayan siya, sabi ni Bill. Gawin mo, sabi ni Maran. Tumingin sa akin si Ryan. Alam mo ba kung bakit gusto nilang alisin ka? Ipinakita ko sa kanila ang mga emails sa pagitan ni Kay at Alfred. Nakita ko ito sa mga emails niya, sabi ko. Nanlaki ang mga mata ni Ryan habang nagbabasa siya. Holy crap, sabi niya. Ano? Tanong ni Maran. Ang opisina namin ay nakikipagtulungan sa Pill and Booze Administration sa prescription pills sa black market. Hindi pa namin natatagpuan ang source, sabi niya. Saan nagtatrabaho ang asawa mo? Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa klinik niya. Sa tingin mo kasangkot ang asawa ko? Tanong ko. Iyon ang ipinapahiwatig ng mga emails na ito. Maaaring kasangkot din si McGregor. Kung iniisip ng asawa mo na alam mo, gusto niyang mawala ka sa daan. Bumaling siya kay Maran. Sigurado ka bang ayaw mong nasa protective custody ang client mo para mas madali para kay McGregor na makuha siya? Tanong niya. Hindi. Gusto kong makulong si McGregor kaagad. Hindi ganoon kadali. Kailangan natin ng internal affairs at isang investigasyon. Isa siyang police captain, hindi isang rookie. Magtatagal. Wala tayong oras para sa pampulitikang kalokohan, sabi ni Maran. Sa oras na dumaan ka sa channels, maaaring patay na ang client ko. Alam natin na nagpaplanong kumilos si McGregor sa Huwebes. Wala pang 3 araw. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Ryan. Tawagan mo ang boss mo ngayon, sabi niya. Malamang na nasa lunch siya, sabi ni Ryan. Malamang napapunta na siya sa kotse niya. Tawagan mo siya at ilagay mo sa speakerphone. Tumango si Ryan, dinyal ang boss niya, at inilagay ang phone sa speaker. Giles, sagot ng lalaki. Boss,
Ito si Ryan Jacobs. Kasama ko si Marian Hawkins at ang client niya. May problema tayo. Anong klaseng problema? Hindi ba pwedeng maghintay hanggang sa pagbalik ko? Tumingin si Ryan kay Maran, nang umisi. Hindi eksakto, sabi ni Maran. Mayroon kaming ebidensya na isang police captain ang kasangkot sa isang liquidation for hire at pill distribution scheme. Sino ito? Tanong ni Captain Giles. McGregor, sabi ni Ryan. Si Al McGregor. Hindi pwede. Isa siyang top officer. Hindi ako makapaniwala. Mayroon kaming compelling evidence, sabi ni Ryan. Anong klaseng? Isang recorded phone conversation at incriminating emails, sabi ni Ryan. Crap, sabi ni Giles. Wala tayong oras para sa politika. Maran, ang liquidation ay planado para sa Huwebes ng gabi at kinasasangkutan ng mga bata. Crap, ulit ni Giles. Sinabi mo na yan, sabi ni Maran. Anong gagawin mo? Sige, Ryan, hayaan mong takpan ni Jenkins ang trabaho mo sa loob ng ilang araw. Tumutok ka dito at dalhan mo ako ng solid case sa loob ng 48 oras. Kaya mo ba yan? Kaya ko, sabi ni Ryan. Itago mo ito sa iyong sarili, sabi ni Giles. Ipapaalam ko sa chief at aalertuhan ko ang iya. Kung may substance dito, kikilos kami ng mabilis. Satisfied ka ba doon, counselor? Sa ngayon, sabi ni Maran, pero kung may mangyari sa client ko o sa mga anak niya, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito, at mapapahamak ang re-election mo. Huwag kang mag-alala, Maran, sabi ni Giles. Gagawin ko ang trabaho ko. Sana nga, sabi niya. Sana nga, inilagay ni Ryan ang gamit niya. Mas mabuti pang magsimula na ako. Kailangan natin ng warrant para sa pag-aresto sa asawa mo. Biyernes ang balik niya. Tumango ako. Maganda. Aayusin ko na kunin siya ng mga locals. Pwede ko bang makuha ang number mo para sa karagdagang impormasyon? Tanong niya. Isinulat ko ang number ko at address at ibinigay ito sa kanya. Nagpasalamat siya sa akin at inilagay ang papel sa kanyang bulsa. Kailangan din naming hanapin ang bahay mo. Kukuha ako ng warrant at tatawagan kita kapag handa na kami. Naiintindihan, sabi ko. Tumango siya, nakipagkamay sa akin, at umalis. Nagsalita si Maran pagkatapos umalis ni Ryan. Nagbabago nito ang divorce case mo, obviously. Sabi ko, pagkatapos humingi ng paumanhin sa tono ko, nagagalit lang talaga ako. Okay lang, Shane. Ako rin ay magagalit. Gusto mo bang custody ng bahay? Oo, sabi ko. Hindi siya makakabayad ng child support sa kulungan. Sang-ayon. Aalamin natin ito. Alagaan mo ang mga anak mo. Gagawin ko, sabi ko. Bumalik si Bill at nagtanong, may security system ka ba? Oo, sabi ko. Paano ang tungkol sa mga security bars sa mga bintana? Wala, sabi ko. Hindi ko kailanman gusto ang mga ito. Naiintindihan ko, pero dapat kang kumuha ng mga ito at armored doors ngayon. Kilala ko ang isang contractor na makakapag-install ng mga ito. Pwede mo ring tanggalin ang mga ito sa susunod. Okay, pumayag ako. Maaaring mapabagal nito si McGregor. Magtatalaga ako ng isang tao na magpatrolya sa labas ng bahay mo at isa pa sa loob, sabi ni Bill. Salamat. Magpadala rin ng mga tao para tingnan ang lugar ni McGregor. Makikilala niya ako. Sige, sabi ni Bill. Mabuhay ka ng karaniwan, pero maging extra observant. Salamat, gagawin ko, sabi ko. Idinagdag ni Maran, ipaalam mo sa akin. Kaagad kung may marinig ka mula kay o McGregor. Ipagkakatiwala ko, pangako ko, bago umuwi. Dumalaw ako sa bahay ni Cliff at Julie para maghapunan at makita ang mga bata. May lasagna si Julie na handa na. Nag-usap kami ni Cliff habang kumakain ako. Ano ang balita, Shane? Tanong niya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa banta. Umiling siya sa phone conversation sa pagitan ni Kay at McGregor. Well, ligtas ang mga bata dito. May baril ka ba? Tanong niya. Wala, sagot ko. Hindi ako papayagan ni Kay na bumili. Kalokohan,
sabi niya at bumalik na may 12 gauge rifle. Alam mo bang gamitin ito? Nasa Marines ako. May katulad na rifle ang tatay ko, sagot ko. Maganda, sabi ni Cliff. Kargado ito ng rock salt, hindi nakamamatay, pero masakit. Kunin mo ito at gamitin mo kung kinakailangan. Salamat, sabi ko. Kahit anong oras. Tingnan mo, humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng ito, paghingi ng paumanhin ni Cliff. Hindi mo kasalanan, sabi ko sa kanya. Hindi mo siya ginawang gawin ito. Hindi ko lang alam kung paano ipapaliwanag ito sa mga bata. Ipapaliwanag ang alin, Dad? Tanong ni John mula sa doorway. Sinenyasan ko siyang lumapit at niyakap siya ng mahigpit. John, hindi ako nagsinungaling sa'yo, at hindi ako magsisimula ngayon. Maaaring marinig mo ang masasamang bagay tungkol sa nanay mo sa lalong madaling panahon, sabi ko ng mahinahon. Nandaye siya sa'yo, di ba? Tanong niya. Tumango ako, nahihirapan kung paano sasabihin sa mga batang-bata na ang kanilang ina ay isang mandaraya. Oo, anak, nandaye siya, kinumpirma ko. Galit ako sa kanya, sigaw niya. Hindi. Anak, huwag mong sabihin yan. Gumawa siya ng masasamang bagay, at magbabayad siya para sa kanila, pero siya pa rin ang nanay mo, payo ko. Pero galit ka sa kanya. Alam ko, ako sa niya. Naisip ko, paano mo ipapaliwanag yan sa isang 10 taong gulang? Ang totoo ay tama siya. Sa sandaling iyon, kinamumuhian ko siya sa bawat fiber ng pagkatao ko. Iba yan, anak, sabi ko sa kanya. Ang ginawa ng nanay mo ay sinadya para saktan ako, pero kung sinaktan ka niya, hindi ba't sinaktan din niya si Robbie at ako? Tanong niya. At tama siya. Nasasaktan niya tayong lahat, sabi ko. Hindi pa niya ganap na napagtatanto, pero gagawin niya sa takdang panahon. Ipinulupot ni John ang mga braso niya sa akin at umiyak. Mahal kita, anak, sabi ko. Mahal din kita, Daddy, sagot niya. Niyakap ko siya ng mahabang panahon. Pagkatapos ay nag-buzz ang phone ko. Si Ryan yun. Handa na kaming hanapin ang bahay mo, Mr. McKnight, sabi niya. Salamat, Ryan. Papunta na ako, sagot ko. Ipinaliwanag ko kay John na kailangan ko nang umuwi. Nakapasok na noon si Robert sa silid, kaya niyakap ko ang dalawang lalaki, hinalikan sila para magpaalam, at nakipagkamay kay Cliff. Niyakap ako ni Julie sa pintuan, at nangako akong ibabalita ko sa kanila agad ang mga nangyayari. Umalis ako dala ang Ripple. Pagdating ko sa bahay, tinatapos na ng mga contractor ni Bill ang mga security bar at armored doors. Inabot sa akin ng foreman ang mga susi, at pinirmahan ko ang papeles at nagbayad gamit ang aking credit card. Mas maganda ang itsura ng mga bakal na rehas kaysa sa inaasahan ko, pero hindi ako sigurado kung gusto ko silang panatilihin ng permanente. Pumasok ako sa bahay, inalis ang bala sa Ripple, at inilagay ito sa home office. Inilagay ko ang mga basyo ng bala sa drawer ng desk at pinanatiling bukas ang baril. Hindi nagtagal, dumating si Ryan at ilang mga opisyal. Ipinakilala ng isa ang kanyang sarili bilang isang ahente ng DEA. Ipinakita sa akin ni Ryan ang isang search warrant, at nagsimula silang maghalughog, na maingat na ibinabalik ang lahat sa lugar nito. Pagkatapos ng isang oras, may tumawag mula sa itaas. May nakita, boss, sabi ng isang opisyal. Sinundan ko si Ryan papunta sa craft at sewing room. Nakabukas ang pinto ng closet, na nagpapakita ng isang nakatagong cutout na may dalawang malalaking metal na kahon. Tumingin sa akin si Ryan. Alam mo ba ang tungkol dito? Tanong niya. Hindi. Lumalayo ako sa silid na ito bilang paggalang kay Kai, sabi ko. Nagsuot ng guwantes si Ryan at binuksan ang unang kahon, na naglalaman ng mga bote ng Payaldores at mga sachet na may tatak na, Acme Medical. Hindi ba doon nagtatrabaho ang boyfriend ng asawa mo? Tanong ni Ryan. Oo, sagot ko. Sinuri ng ahente ng DEA ang mga Payaldores. Mukhang mga Scheduled II controlled pills ang mga ito. Kailangan naming beripikahin,
Ngunit mukhang maraming uri ang narito. Kailangan naming bisitahin ang klinik na iyon. Sumang-ayon si Ryan, at binuksan ang pangalawang kahon. Nakakita sila ng ilang balumbon ng $100 bills. Mukhang abala ang asawa mo, sabi ni Ryan. Tinataya ko na mga $12,000 ang narito. Nagulat ako. Sa loob ng kahon ay may isang sobre na may bank statement na nagpapakita ng isa pang $1,500,000 sa isang savings account na may regular na deposito sa loob ng nakaraang 1.5 taon, na maingat na pinananatiling mas mababa sa $10,000, sistematiko ang kanyang mga deposito. Alam mo ba? Walang ideya, sabi ko. Inabot ni Ryan ang mga kahon sa isang technician para sa fingerprint checks. Nakita niya ang laptop ni Kay sa kanyang desk. Kailangan naming kumpiskahin ito, sabi niya. Tumango ako. Nakakita rin siya ng ilang folder ng mga papeles sa isang drawer at isang mailbox key, na isinilid niya bilang ebidensya. Pagkatapos maghalughog ng higit pa, kinausap ako ni Ryan ng pribado. Shane, kailangan naming italaga ang silid na ito bilang isang crime scene. Selyuhan namin ang pinto kapag tapos na kami, at walang sino man ang maaaring pumasok hanggang sa matapos kami. Gawin mo ang kailangan mong gawin, sabi ko. Maaaring maging isang federal case ito. Kung nagdadala ng mga paildores ang boyfriend niya sa iba't ibang estado, maaaring makialam ang FBI. Kumusta si McGregor? Tanong ko. Kung makakita kami ng kanyang mga fingerprint, magkakaroon kami ng isang matibay na kaso. Umiwas ka sa gulo at ipaalam mo sa amin kung may mangyari. Gagawin ko, sabi ko. Pagkaraan ng ilang oras, umalis ang lahat maliban kay Bill at isang investigador, na may dalang mga kahon ng mga gamit ni Kay. Pagkatapos ay sinabi ni Bill, nakita ng tauhan ko si McGregor sa isang mail store. Kumuha siya ng isang bag at inilagay ang tila isang paper lunch bag sa isang mailbox. Pagkalipas ng 10 minuto, may kumuha ng bag. Mayroon kaming mga larawan. Nakarehistro ang kahon kay McGregor. Sinabi mo ba kay Ryan? Tanong ko. Oo, bago lang siya umalis. Bakit gagawin iyon ng isang respetadong opisyal ng pulisya? Tanong ko. May kutob ako, pero kailangan ko pang imbestigahan, sabi niya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang isa pang lalaki. Shane, ito si Peter Green. Mananatili siya sa iyo ngayong gabi at sasamahan ka kahit saan. May isa pang lalaki na magbabantay sa labas. Nakipagkamay ako kay Peter. Si Peter ay dating Navy SEAL. Kung may mangyari, sundin mo ang kanyang pamumuno. Nakuha ko, sabi ko. Mabuti, sabi ni Bill. Magandang gabi at tawagan mo ako kung may mangyari. Nagpaalam kami, at inanyayahan ko si Peter na umupo. Nagtimpla ako ng kape at nag-order ng pizza. Ginugol namin ang gabi sa pagkain, panonood ng TV, at pagkukwento. Mabait na tao si Peter. Bandang 9 p.m., sinuri ko ang aktibidad ng telepono ni Kay at walang nakita. Kinuha ko ang aking loaded na rifle at natulog, na tinitiyak na handa si Peter para sa gabi. Nagising ako ng 4:15 a.m. ng Martes sa isang email alert. Galing ito sa address ni Daniel na may video attachment. Pinanood ko ang video na nagpapakita kay Kay kasama ang maraming lalaki. Sa video tumingin siya sa camera at sinabi, "Ano ang iniisip mo sa iyong asawang babaero ngayon, creep? Aalisin ka ng partner kong si Max sa Fred Friday. Sulitin mo habang kaya mo pa. Kukunin ko ang pera mo sa insurance at mabubuhay ako kung paano ko gusto. Mabuhay ka at ang iyong babong pamilya." Pagkatapos nagbakasyon tumawa siya at itinaas ang parehong gitnang daliri. Nagulat, ipinadala ko ang video kay Maran at tinawagan siya. Sinagot niya sa unang ring. "Magandang umaga, Shane," sabi niya, na tila inaantok. "Okay lang ba ang lahat?" "Hindi," sabi ko. "Tatanggap ko lang ng video mula kay Kay na umaamin na nagsasabuatan para alisin ako." "Ano?" tanong ni Marian, na nagulat. "Oo, nakakagulat," kumpirma ko. "Pumunta ka sa opisina ko ng 7:30, sabi niya. "Pupunta ako,"
Sagot ko. Hindi na ako nakatulog, kaya naligo ako, nag-ahit, at nagbihis. Nagtimpla ako ng kape at inalok si Peter, nagising na. Naghanda ako ng almusal, at nanood kami ng balita habang kumakain. May meeting ako sa aking abogado mamayang umaga, sabi ko. Kailangan mo akong samahan kahit saan, di ba? Iyon ang sinabi sa akin, sagot ni Peter. Mabuti, sabi ko. Kailangan mo bang magpaganda? Ginawa ko na, sabi niya. Kumuha ako ng mga paper coffee cups at nagtimpla ng kape para sa aming dalawa. Umalis kami at nagtungo sa opisina ni Marian. Naroon siya, si Ryan, at si Bill. Kinawian kami ni Marian. Magandang umaga, Shane, bati niya sa akin. Tumango si Ryan bilang pagbati. Magandang umaga, sabi ko. Mukhang pagod si Ryan. Ni-review namin ang video na nakuha mo kaninang umaga, sabi ni Maran. Mukhang isang pagtatapat sa akin. Sa akin din, dagdag ni Ryan. Mayroon ding banta ng panganib sa bata. Ipinagbigay alam ko sa aking boss. Ano ang sinabi niya? Tanong ko. Sumasang-ayon siya sa aking pagtatasa, sabi ni Ryan. Nakuha ng LA County Sheriff's Department ang warrant of arrest kagabi, at ang mga federal ay may warrant para sa pag-aresto kay Dan. Si Kay at ang kanyang lover ay dadakpin ngayong umaga. Pinapabilis na ng aking opisina ang mga papeles ng extradition ngayon. Mabilis iyon, sabi ko. Kapag may malinaw na banta sa mga bata, mabilis kaming kumikilos, sabi niya. Salamat sa mga investigador ni Bill at sa DEA. Mayroon kaming sapat na ebidensya para arestuhin si McGregor. Kinukuha na nila siya mula sa kanyang apartment ngayon. May nagawang pag-unlad noon, tinanong ko. Oo, kinumpirma ni Ryan na si McGregor ay may kriminal na negosyo na maaaring mga hulugan ng habang buhay na pagkabilanggo. Bakit, tinanong ko. Isang kapitan ng pulisya. Malaki ang utang. Sinabi ni Bill na diniborsyo siya ng kanyang asawa at kinuha ang lahat. Halos hindi makaraos na nagbabayad ng sustento. Sinuri ni Ryan ang kanyang relo. Kailangan kong umalis, hindi ako nakatulog sa loob ng 2 araw. Sinusuri ng mga federal ang mga klinika at interesado sa lover ng iyong asawa. Tawagan mo ako kung may marinig kang anumang. Tumango ako at nakipagkamay sa kanya na nagpapasalamat dito. Binabago nito ang iyong diborsyo. Sinabi ni Maran hindi hahayaan ng korte na kunin niya ang mga bata, lalo na kung siya ay nasa kulungan. Maghintay tayo at tingnan kung ano ang gagawin ng korte bago magsampa ng kaso para sa mga biolohikal na ama. Sinaliksik ko ang parehong Mike Jacka na walang tunay na ari-arian, ngunit iba si Dr. Winstead. Maaari kong simulan ang papeles at marahil makipag-ayos sa kanya. Gusto mo ba iyon? Talagang sabi ko mabuti. Sinabi niya na umuwi at magpahinga. Babalikan kita. Nagpasalamat ako sa kanya at umalis kasama si Peter na sumusunod sa akin. Maaga sa umaga, nagising ako sa malakas na pagkatok. Sa una akala ko nasa isip ko lang, pero napagtanto ko na ito ay pinto. Tiningnan ko ang relo. 5:30 AM. Sino ang kakatok sa pinto ng ganito kaaga? Ginaisang ko si Dan na nagsuot ng robe at papatay-patay na naglakad papunta sa pinto. Pulis, buksan mo. Narinig ko na sinagot ang aking tanong, ngunit bakit sila narito ng ganito kaaga? Sa sandaling binuksan ni Dan ang pinto, maraming malalaking opisyal ang pumasok. Ang dalawa sa mga ito ay itinapon si Dan sa pader at pinusesan siya. 2 opisyal ang lumapit sa akin sa kama. Ang isa ay tumitingin sa akin. Ikaw ba si Kay McKnight? Tanong ng isa. Oo, sagot ko na medyo groggy. Bumangon ka. Arestado ka, sabi niya. Arestado para sa ano? Para sa pagsasabuatan na gumawa ng liquidation at paglabag sa mga federal na batas tungkol sa ilegal na pagbebenta ng controlled substances. Ngayon bumangon ka. Hindi ako nakabihis. Pwede bang magbihis man lang? Tinuro ng opisyal ang 2 babaeng opisyal na kumukuha ng isang bagay na desente mula sa closet. Tumalikod ang mga lalaking opisyal habang inaabutan ako ng mga babae ng jeans, medyas, underwear at isang t-shirt. Mabilis akong nagbihis at pinusesan nila ako. Pagkatapos basahin ang aking Miranda rights, wala na si Dan. Kumusta ang aking telepono? Tanong ko. Kinuha ito ng isang babaeng opisyal mula sa dresser at inilagay ito sa kanyang bulsa. Dinala nila ako sa labas at inilagay ako sa backseat ng isang kotse ng pulisya. Ang opisyal na may hawak ng aking telepono ay umupo sa tabi ko at ang isa pa ay umupo sa harap. Nagpunta kami sa istasyon kung saan ako pinroseso at kinuha na ng litrato. Maaari
maaari ba akong tumawag sa telepono? Tanong ko. Tinuro ng opisyal ang desk phone. Pwede ko bang gamitin ang aking telepono? Tanong ko ulit. Sorry Katibayan, sabi niya gamitin mo ito. Nagtagal bago ko maalala ang numero ni Shane. Sinagot niya pagkatapos ng pangalawang ring na halatang galit. Ano ang sinabi niya? Shane, ako ito, sabi ko na nanginginig ang boses. Banal na tae, ano ang gusto mo? Inamin kong naaresto ako. Oo, iyan ang nangyayari kapag nagplano kang i-liquidate ang iyong asawa at mga anak, sinabi niya sa pamamagitan ng daan dinadakip nila ang iyong partner ngayong umaga. No, naisip ko na sinabi ni Mac na hindi kami mahuhuli. Pakiusap Shane, kailangan ko ng tulong. Oo, kailangan mo, marahil ay makukuha mo ito sa kulungan hanggang sa sampain ka. Bruha, binaba niya ang telepono na iniiwan akong nakatitig sa telepono. Ibinalik ko ito sa opisyal. Gaano katagal ako dito? Maaari ba akong magpiyansa? Tanong ko. Walang piyansa ang itinakda, sabi ng opisyal, na nakakulong ka habang naghihintay ng extradition papuntang Pittsburgh. Oh my God, naisip ko ano ang tungkol kay Dan King. Tiningnan ng opisyal ang kanyang computer. Si Mr. King ay i-extradite para sa mga federal na kaso sa Columbus. Ito na naisip ko, nalubog na ako. Dinala ako ng opisyal sa aking cell kung saan ako umupo sa malamig at matigas na konkretong upuan na nakatitig sa mga pader. Na nagulat sa kung gaano kalayo at kabilis akong bumagsak. Natapos kong kausapin si Kay at tumawa. Hindi ako makapaniwala sa kanyang katapangan na umaasa sa aking tulong. Pagkatapos magplano na alisin ako at ang mga lalaki, maaari siyang mabulok sa kulungan. Kinamumuhian ko siya ng higit sa sinuman o ano pa man sa aking buhay. Pag-usapan ang tungkol sa nerbyo, sinabi ko. Tumango si Peter. Oo, huminto kami sa bahay ko at pumasok sa loob. Sinuri ko ang telepono ni Kay para sa anumang bagong aktibidad. Wala akong tinawagan sa hotel. Na ipinaliwanag ang sitwasyon at isinaayos na ipaayos ang kanyang mga gamit at ipadala sa bahay. Pagkatapos ay umupo kami sa sala at binuksan ko ang TV. Tumunog ang telepono ni Peter at umalis siya sa silid. Sa loob ng ilang minuto, buksan mo ang balita, sabi niya. Nang bumalik siya, lumipat ako sa lokal na channel ng balita. Isang reporter ang nakatayo sa labas ng isang gusali ng apartment. Si Captain Alfred McGregor, isang lubos na pinalamutiang opisyal ng pulisya, ay binaril at inalis kaninang madaling araw sa panahon ng pag-aresto na may kaugnayan sa isang pagsasabwatan na magbenta ng mga nakaw na prescription pills. Sabi ng reporter, limitado ang mga detalye ngunit magsasagawa ng press conference ang hepe ng pulisya mamaya. Ngayong araw tumunog ang aking telepono. Si Bill ito. Nakita mo ba ang balita? Tanong niya. Nakita ko kung ano ang nangyari. Binuksan ni McGregor ang pinto at nagsimulang magpaputok. Ang mga opisyal ay gumanti ng putok at ibinagsak siya. Kaya ligtas na ako ngayon. Maging maingat tayo. Gusto kong manatili si Peter sa iyo sa loob ng linggo. Hindi ko iniisip na mayroon pang ibang tao. Si McGregor, pagkatapos mo, ngunit mas mabuti ng ligtas kaysa magsisi. Maganda sa akin magkaroon ng magandang araw. Kakausapin kita mamaya. Salamat, sinabi ko na tinatapos ang tawag. Tiningnan ko si Peter. Mukhang mananatili ka rito sa loob ng linggo. Kailangan mo ba ng anuman? Hindi mabuti ako, sinabi niya. Na antong hininga ako sa ginhawa. Nang maglaon sa araw na iyon, nagpunta kami ni Peter upang bisitahin ang mga lalaki. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ko sa kanila ang tungkol sa mga kaganapan sa araw na iyon. Kaya makukulong si nanay? Tanong ni John. Mukhang ganoon anak. Marahil sa loob ng mahabang panahon tumahimik siya. Alam ko na ang pagiging nag-iisang magulang na nasa kulungan ang kanilang ina ay magiging mahirap, ngunit nagpapasalamat ako sa sumusuportang mga kamag-anak. Ang natitirang bahagi ng linggo ay lumipas ng mabilis. Noong Miyerkules, ipinaalam sa akin ni Marian na naibalik si Kay sa Pittsburgh at itinakda ang kanyang pagdinig sa korte para sa Huwebes. Sinigurado kong naroroon ako sa courthouse. Pinanood ko habang si Kay na nakasuot ng orange jumpsuit at posas ay pinangunahan ang hukom na nag-utos ng kanyang pagpigil ng walang piyansa. Humikbi siya habang pinapayagan siyang lumabas. Tinanong ng kanyang abogado kung maaari kong dalhin ang mga lalaki upang bisitahin siya. Sinabi ko sa kanya na ayaw nila siyang makita. Sinabi ni Mara na handa na ang mga papeles ng diborsyo at tinanong kung gusto kong naroroon kapag pinadalhan sila. Pumayag ako at nakipagkita sa BFF sa jail. Dinala si Kay sa visiting area na nakakadena pa rin. Tumingala siya sa akin at ngumiti ng mahina. Nakatitig lang ako sa kanya. Lumapit ang BFF at tinanong kung siya si Kay McKnight. Ako siya, ang sagot niya. Inabutan siya nito ng mga papeles at umatras. Nagsimula siyang humikbi habang binabasa niya ang mga ito.
karaniwan ay aaliwin ko siya ngunit hindi ngayon. Humakbang ako pasulong at naglabas ng pen. Pirmahan mo ang mga sumpa na papeles, tanong niya. Hindi ba ako makakakuha ng kahit ano? Luha sa kanyang mga mata. Walang pagkakataon, hindi mo kakailanganin ang kahit ano. Kung saan ka pupunta, maaari ko bang makita ang mga lalaki? Hindi ka nila gustong makita sa amin. Patay ka na, at nagsasalita ng patay. Pinatay ang iyong partner sa panahon ng pag-aresto. Narinig ko. Pakiusap, Shane, patawarin mo ako. Hindi mahal kita ng mahigit 13 taon at binabayaran mo ako ng mga kasinungalingan, pandaraya at pagkakait sa akin ng sarili kong mga anak. Hindi kita mapapatawad ngayon. Pirmahan mo ang mga papeles ng diborsyo. Na humihikbi, kinuha niya ang panulat at nilagdaan ang mga papeles. Nang matapos siya, ipinasa ko ang mga ito sa BFF. Salamat, sinabi niya. Ibabalik ko ang mga ito kay Mrs. Hawkins at isasampa niya ang mga ito sa korte. Pinanood ko siyang umalis. Pagkatapos ay lumingon kay gusto ko lang malaman ang isang bagay. Kay ano ang tanong niya? Bakit mo ginawa? Kinuyam niya ang kanyang balikat. Hindi ko alam, dahil gusto ko at kaya ko siguro. At tingnan mo kung saan ka nakuha. Nandoon ka sa malubhang problema, ngunit hindi na ako problema. Nagpalingalinga ako sa madilim na silid. Alam mo ba, may pakiramdam ako na mamamatay ka sa likod ng mga pader na katulad nito. At alam mo ano, walang Shane, sinabi niya na dumadaloy ang mga luha. Hindi ako makapaghintay na umihi sa iyong libingan kapag ginawa mo. Sumagot ako na inuulit ang kanyang mga naunang salita. Nagsimula siyang humikbi, ngunit wala akong pakialam. Isang huling bagay para sa akin at sa mga lalaki, dagdag ko. Ano ang tanong niya na mukhang mas may pag-aalinlangan kaysa dati? Itinaas ko ang parehong gitnang daliri. Champagne ka, bruha, sabi ko na tumalikod. Narinig ko siyang humihikbi ng walang kontrol. Nakalulungkot isip ko ang liquidation ni Kay para sa mas mataas na paglilitis ay naganap ng mabilis dahil ang mga lalaki ay target din. Sinentensyahan siya ng 25 taon hanggang habang buhay. Ang federal na investigasyon ng Paildores ay nagpatuloy ng maraming buwan na nagresulta sa karagdagang habang buhay na sentensya. Sinentensyahan din si Dan sa habang buhay na ang aking mga anak at ako ay lumipat. Wala silang gustong bisitahin ang kanilang ina, kaya igininalang ko ang kanilang mga kahilingan. Binisita ni na Cliff at Julie ang kanilang anak. Buwan-buwan tumagal ng oras upang mag-adjust sa pagiging nag-iisang magulang, ngunit nakatulong si na Cliff at Julie. Marami akong hinimok ni Julie na humanap ng isang magandang babae, ngunit hindi pa ako handa. Pagkatapos ng ginawa ni Kay, hindi ako sigurado na kaya kong magtiwala o magmahal muli. Gayunpaman, ilang linggo pagkatapos pirmahan ni Kay ang mga papeles ng diborsyo, nagkaroon ako ng vasectomy reversal kahit na sinabi ng doktor na maaaring tumagal ng ilang sandali bago ako makapag-ama ng mga anak. Ilang linggo ang lumipas. Nakipag-ugnayan sa akin si Maran sa isang mahalagang bagay. Kung ano ang tanong ko? Dumaan ka sa opisina ko, sabi niya. Pagdating ko, naglabas siya ng isang bote ng champagne at nagbuhos ng 2 baso. Inabutan niya ako ng isa kasama ang isang sober. Buksan mo, sabi niya. Binuksan ko ang sober at nakakita ng tseke na nagkakahalaga ng $5 milyon na nilagdaan ni Dr. Winstead. Na nagulat. Tinanong ko, paano mo nagawa iyon? Kinumbinsi ko si Dr. Winstead na ito ay para sa kanyang pinakamahusay na interes na makipag-ayos. Pagkatapos ituro ang potensyal na nagwawasak at nakakahiya na diborsyo na malamang na gusto ng kanyang asawa at ang pinsala sa kanyang reputasyon. Nagpasya siyang makipag-ayos sa halip na ipaliwanag kung bakit kanya pinilit na sumailalim sa isang hindi kinakailangang pamamaraan. Wow, sabi ko, paalalahanan mo ako na huwag kang magkaroon ng masamang panig. Tumawa siya. Iyan ang iyong kita. Pagkatapos ng buwis, binayaran din niya ang lahat ng iyong mga bayarin at gastos. Siguradong napakayaman niya. Sinabi niya na noong nakaraang taon ay nagbigay siya ng higit pa sa kawang gawa kaysa sa settlement na ito. Itinaas niya ang kanyang baso at sumama ako sa kanyang pagkakulong ko sa sarili. Mula sa mga kababaihan ay tumagal ng 5 taon. Pagkatapos ay nakilala ko si Lori Reynolds, isa sa mga guro ni John tulad ko. Isa rin siyang solong magulang na diniborsyo at nag-iingat sa mga relasyon. Nag-date kami sa loob ng 1 taon bago ako nag-propose. Sinabi niyang oo at ilang buwan ang lumipas. Pagkatapos ay ipinanganak niya ang aming anak na babae na si Sarah Jane na ipinangalan sa aming mga ina na puno ang aking
Mga mata ng luha habang hawak ko siya sa unang pagkakataon mahigpit akong niyakap ni Lori na alam kong si Sarah ang unang sanggol na naging ama ko tinawagan ko ang mga lalaki at ang kanilang mga lolo't lola sa silid at ipinakilala si Sarah Jane agad nila siyang minahal habang kami ni Lori ang mga bata ay lumipat ang buhay ni Kay Day deteriorated ilang buwan pagkatapos ng kanyang unang pagkumbikto na siya ay na-diagnose na may HIV at nahiwalay sa iba pang mga bilanggo namatay siya sa AIDS mga 13 taon ang lumipas na inilibing sa Potter's Field na may isang simpleng plaka lamang gusto kong tuparin ang aking pangako na umihi sa kanyang libingan ngunit kinumbinsi ako ni Lori na huwag na lang umupo ka sa tabi ko sabi niya sa likod ng beranda nagbuhos siya sa akin ng isang tasa ng chamomile tea Shane alam ko kung gaano kahirap malampasan ang ginawa ni Kay pero kailangan mong kalimutan ito at sumulong mahirap at masakit pa rin sabi ko alam ko sabi niya kung sa tingin ko ay makakatulong pupunta ako sa iyo at umihi sa kanyang libingan alam mo iyan, di ba sabi ko pero wala na siya at hindi ka na niya masasakatan sabi ni Lori nagdusa si Kay sa AIDS halos kasentagal ng iyong kasal namatay siyang nag-iisa na hindi minamahal at nakalimutan binayaran niya ang sukdulang halaga ano pa ang magagawa mo kailangan kong aminin na tama siya nasabi mo na ba sa mga bata na nag-aaral na sila ngayon sinabi ko kay JN at Robert sa una akala nila ako pagkatapos ay napagtanto nila na tungkol ito sa kanilang ina paano nila tinanggap parang wala silang pakialam ano ang sinasabi niyan sa iyo sabi niya lumipat na sila sa kanilang buhay ng eksakto sabi niya at dapat din ikaw naging magaling kang asawa at ama mahal mo at pinalaki sina John at Robert kahit na pagkatapos malaman na hindi ka ang kanilang biolohikal na ama inampun mo si Mark at pinalaki din siya sabi ni Heck mabait na bata salamat sa iyo sabi niya nakikita kanyang ama namin ni Lori na pinanood si Sarah na naglalaro sa bakuran hindi ba? Gusto ni Kay na bigyan siya ng anak na babae ni Dan sabi ni Lori oo sagot ko parang ilang panahon na ang nakalipas noong Biyernes ng gabi isipin mo kung hindi siya ganon kasakim kayo sana ay nagkaroon ng anak na babae kasama niya at hindi sana naging si Sarah tama siya hinalikan ko si Lori tapos tumakbo si Sarah sa amin na may puting bulaklak daddy tignan mo kung ano ang mayroon ako para sa iyo salamat mahal ko sabi ko sinabi ng babae na talagang gusto mo sila sinabi ni Sarah na tumitingin si Lori at ako sa paligid ngunit walang nakita anong babae tanong ni Lori na nakaturo nakita namin ang wala tumakbo ang goosebumps sa aking spine ano pa ang sinabi niya tanong ni Lori sinabi niya na humihingi siya ng tawad sa lahat at gusto kang patawarin sabi ni Sarah na nakatingin sa akin nakita ko ang mga halaman na gumagalaw na parang hinipo ng isang liwanag na simoy biglang dumating at umalis ang malamig na hangin tiningnan ko si Lori na may luha sa aking mga mata at tumango oras na sabi ko na alam na ang pinakamahirap kong gagawin ngumiti si Lori at niyakap ako ni Sarah alam kong pinatawad mo siya sinabi ni Kay na bulong na tumitingin sa itaas niyakap ako ni Sarah ng mas mahigpit at hinalikan ang aking pisngi mahal kita daddy sabi niya salamat tumakbo siyang pabalik sa bakuran tumingin ako kay Lori na nagtataka kung anong nangyari ngumiti siya at hinalikan ako sa sandaling iyon ay nakaramdam ako ng mas masaya at mas kontento kaysa sa matagal na panahon na para bang may malaking pasanin na nawala siguro naisip ko na ang kaligayahan ay ang pinakamahusay na paghihiganti.